Ang bilyonaryo ay tumawa ng malamig habang nagpapadala ng imbitasyon. Iniisip na ang anak ng mahirap na katulong ay kailanman hindi magtatangkang pumasok sa kanyang mundo ngayong gabi. Tahimik na pinisil ng ina ang sulat, takot at dangal na naglalaban, alam na minsan ang paggalang ay nangangailangan ng masakit na tapang. Nakatayo ang dalaga sa harap ng basag na salamin, suot ang parehong gintong damit na tinahi mula sa mga taon ng nakatagong sakripisyo at tahimik na panalangin. Nagbulungan ang mga kapitbahay ng malulupit na pagdududa, ngunit siya ay naglakad ng matatag, dala ang dangal na mas mabigat kaysa anumang mamahaling alahas na ipinapakita. Sa loob ng Grand Hall, ngumiti ng magalang ang mga mayayamang panauhin, hindi alam na ngayong gabi ay ilalantad ang kayabangan na nakatago sa likod ng yaman at kapangyarihan. Napansin ng bilyonaryo ang kanyang pagdating bigla, natigilan ang ekspresyon habang ang katotohanan ay lumapit ng higit sa kanyang kaginhawaan. Umalingaw-ngaw sa puso ng dalaga ang mga aral ng ina, nagpapaalala na ang sariling halaga ay hindi kailanman nakadepende sa imbitasyon ng iba. Bawat hakbang ay umalingaw-ngaw ng malakas, hindi dahil sa takong, kundi dahil natatakot ang katahimikan sa katotohanan ng kanyang kinakatawan. Pinanood siya ng mga panauhin, nag-aalinlangan kung hahangaan ang kanyang tapang o kukwestiyonin ang sariling paghatol sa antas at uri. Ang gintong damit ay kumislap sa ilalim ng mga ilaw, hindi dahil sa presyo, kundi dahil sa lakas na hinabi sa bawat sinadyang sinulid. Naalala ng bilyonaryo ang mga pangungutyang salita kanina, na pagtanto na madalas nauuna ang kayabangan bago ang tunay na pag-unawa sa dangal ng tao. Hindi na tungkol sa yaman o estado ang gabing ito. Tungkol ito sa isang anak na ipinagtatanggol ang dangal ng kanyang ina sa harap ng lahat. Tahimik na nakamasid ang ina mula sa malayo, nanginginig ang mga kamay, nananalangin na mabuhay ang dangal sa gitna ng malupit na pagmamataas ngayong gabi. Dahan-dahang lumapit ang bilyonaryo, pilit ng ngiti, tinatago ang pagkailang, dahil humihina ang kumpiyansa kapag ang katotohanan ay nakatayo ng hindi inaanyayahan. Kumalat ang mga bulungan sa bulwagan, ang kuryosidad ay naging tensyon habang ang mga hangganan ng uri ay unti-unting bumabagsak. Magalang niya itong binati, kalmado at matatag ang tinig, pinapatunayang may biyaya kahit sa lugar na hindi kailanman nag-alok ng paggalang. Sandaling bumalik sa isip ang mga alaala ng pakikibaka, nagpapaalala kung bakit ang pagtalikod ngayon ay pagtataksil sa bawat sakripisyong ginawa. Kumislap sa alaala ang pagod na mga kamay ng ina. Mga taon ng paglilingkod na binayaran ng kahihiyan na nakabalat kayo bilang kabutihang loob noon. Sinubukan ng bilyonaryo ang magalang na usapan, ngunit pinigilan ng pagkakasala ang kanyang tinig. Sapagkat bihira ang kayabangan na handa sa pananagutan. Unti-unting nagbago ang atmosfera, ang palakpakan ay napalitan ng tahimik na pagkilala sa isang bagay na lubos na makatao. Ang gintong damit ay nagmuni ng mainit na liwanag, sumisimbolo ng halagang binuo mula sa katatagan kaysa sa minanang pribilehiyo. Napagtanto ng bilyonaryo na ang yaman ay kailanman hindi nakabili ng dangal. Ngunit ang kahirapan ay kailanman hindi nakapawi ng lakas. Nakatayo siya ng may kumpiyansa, ang kanyang presensya ay naging salamin para sa lahat, inilalantad ang mga tahimik na pagkiling na matagal ng pidrotektahan ng luho at distansya sa lipunan. Ang gabing ito ay unti-unting nagbago mula sa libangan tungo sa pagtutuos sa pagitan ng kayabangan, pagsisisi, at hindi matatawarang pagkakapantay-pantay ng tao. Tahimik na lumalim ang bulwagan habang ang katotohanan ay pumalit sa pangungutya at ang paggalang ay nagsimulang tumubo kung saan minsang namuhay ang paghatol. Pinagmasdan ng bilyonaryo ang kanyang ekspresyon, napansin ang kalmadong lakas na hindi kailanman nagawang tularan ng yaman. Nakatayo ang ina ng tahimik, nakayuko ang mga mata, ngunit makapangyarihan ang presensya, nagpapaalala sa lahat na ang dangal ay hindi kailanman nangangailangan ng malakas na depensa. May isang panauhin na muling bumulong ng malupit na salita, ngunit mabilis na nawala ang kanyang tinig nang tumanggi ang iba na tumawa. Muli siyang nagsalita ng marahan tungkol sa mga sakripisyo ng ina, bawat salita ay matatag, ginagawang hindi maikakaila ang dating invisible na paggawa. Bumalik ang mga alaala ng mahabang gabi ng pagtatrabaho sa kanyang tinig, dala ang sakit na hinubog sa tapang kaysa sa puot. Naramdaman ng bilyonaryo ang pagtaas ng pagkailang, napagtanto na madalas binubulag ng pribilehiyo ang mga hindi kailanman nagtatanong sa minanang bentahe. Tumama ang kanyang kalmadong titig ng direkta, hindi sa galit, kundi sa kaliwanagan, pinipilit ang pagninilay na mas matindi kaysa anumang akusasyon. Ang maliwanag na ilaw ng bulwagan ay nagbago ng pakiramdam,
inilalantad ang budhi kaysa sa pagdiriwang ng estado at mababaw na paghanga. Naging balisa ang mga panauhin, kinikilala na minsan ang kanilang katahimikan ay sumuporta sa kawalang galang na nakabalat kayo bilang magalang na biro. Kumislap ang gintong damit ng may tahimik na kapangyarihan, kumakatawan sa pakikibaka na naging dangal na hindi mabibili ng yaman. Ang sandaling iyon ay nagmarka ng simula ng pagbabago, kung saan umurong ang kayabangan at pumasok ang empatya sa mga pusong matagal nang nakasara. Dahan-dahang nilinaw ng bilyonaryo ang kanyang lalamunan, ngunit nag-alinlangan ang mga salita habang ang kayabangan ay nakikipaglaban sa nagigising na budhi. Naalala niyang inanyayahan siya bilang libangan, ngunit ngayon inahubaran ng biyayang hindi niya inaasahang masaksihan. Nanginig ng bahagya ang pagod na mga kamay ng ina, hindi sa takot, kundi sa mga taon ng tahimik na pagtitiis na sa wakas ay kinilala. Masidhing nakamasid ang mga panauhin, nararamdaman ang isang bagay na hindi na mababawi, lampas sa yaman, lampas sa kapangyarihan, lampas sa nakasanayang distansya sa lipunan. Kalmado niyang pinasalamatan ang imbitasyon, hindi sarkastiko, pinapatunayang pinipili ng dangal ang composure, kahit dumating ang paggalang ng huli at masakit. Dala ng kanyang tinig ang init, ngunit may katotohanang sapat na matalim upang putulin ang mga ilusyon na komportable sa paligid ng minanang kataas-taasan. Ibinaling ng anak ng bilyonaryo ang kanyang paningin pababa, nahihiya, napagtanto na minsan ang kalupitan ay nagbalatayo bilang walang malay na pribilehiyo. Napalitan ng malalambot na bulungan ang mga tawa. Ang silid ay tahimik na natututo kung paano tunog ang kababaang loob kapag binigkas ng walang palabas. Ang gintong damit ay nagmuni ng liwanag. Ang liwanag ng chandelier ay kumislap ng marahan, sumisimbolo ng katatagan, hinubog hindi ng pera kundi ng hindi matinag na pagkatao. Ipinatong ng ina ang kamay sa balikat ng anak ng may pagmamalaki, tahimik na mensahe na ang pakikibaka ay kailanman hindi nakabawas sa kanilang halaga. Huminga ng malalim ang bilyonaryo, naramdaman ang pananagutan na unti-unting umuusbong kung saan dati namamayani ang kayabangan. May nagbago ng tuluyan ngayong gabi, habang ang paggalang ay nagsimulang tumubo mula sa pagsisising itinanim ng tapat na pagkilala. Dahan-dahang lumapit ang bilyonaryo, matatag ngunit mabigat ang tinig, inaamin ang pagkakamali bago pa muling masaklawan ng kapangyarihan. Inamin niyang ang imbitasyon ay malupit, isinilang mula sa kayabangan, hindi kuryosidad, at tahimik na sinipsip ng silid ang bawat tapat na salita. Nagpalitan ng balisang tingin ang mga panauhin, napagtanto na ang paghingi ng tawad mula sa makapangyarihan ay nangangailangan ng tapang na higit pa sa kontrol. Tahimik na nakinig ang ina, hindi humihingi ng paggalang, kundi saksi sa katotohanang sa wakas ay binigkas ng walang palusot o palamuti. Nanatiling kalmado ang dalaga, kumikislap ang gintong damit, dangal na hindi nadungisan ng kahihiyang minsang nais ipataw. Ipinangako ng bilyonaryo sa harap ng lahat na ang dangal ay kailanman hindi na muling susukatin sa yaman sa anumang lugar na hawak ng kanyang impluensya. Lumapit ang anak ng bilyonaryo ng marahan, nag-alok ng tapat na paghingi ng tawad, nanginginig ang tinig sa bagong pananagutang gumigising. Unti-unting nabuo ang marupok na tulay, hindi mula sa estado, kundi mula sa pagkilala sa kapwa-taong halaga lampas sa mga papel. Uminit ang bulwagan, hindi dahil sa mga ilaw, kundi dahil sa kababaang loob na naglusaw ng distansyang matagal ng pinanatili ng tahimik na pagkiling. Tinanggap ng ina ang paghingi ng tawad ng kalmado, pinapatunayang ang pagpapatawad ay lakas na hinubog ng sakit na tiniis ng walang puot. Nagpasalamat ang dalaga ng magalang, ipinakita na ang biyaya ay hindi nagbubura ng alaala, kundi ginagawang karunungan ang sugat. Muling nagbago ang kahulugan ng kapangyarihan, tahimik na nagtuturo sa lahat ng saksi na ang paggalang, kahit nahuli, ay may bigat kapag pinangunahan ng katotohanan. Lumambot ang atmosfera, natunaw ang tensyon sa pagninilay, at ang mga usapan ay nagdala ng kababaang loob sa halip na paghatol. Lumapit ang mga panauhin sa ina ng may paggalang, nag-alok ng upuan at mabubuting salita, kinikilala ang lakas na minsan nilang hindi nakita. Inanyayahan sila ng bilyonaryo na maupo sa tabi niya ng pantay, hindi sa itaas o ibaba, kundi sa loob ng ibinahaging espasyo ng muling naibalik na dangal. Sandaling nag-alinlangan ang ina, ngunit tinanggap ng kalmado, pinapatunayang ang pagpapatawad ay lumalago kapag ang paggalang ay iniaalok ng walang nakatagong kondisyon. Tahimik na nagsalita ang dalaga tungkol sa mga pangarap na hinubog ng pakikibaka. Ang gintong damit ay nanatiling hindi nagbabago, sa gisag ng kinita nilang pagkakakilanlan at dangal.
Nakinig ang mga tao ng mas malapit, na-inspire sa katatagang umusbong mula sa hirap ng walang puot, reklamo, o paghahangad ng pagpapatunay. Tahimik na nakinig ang bilyonaryo, napagtanto na ang otoridad ay nagkakaroon lamang ng kahulugan kapag ginagabayan ng tapat na pananagutan sa iba. Ipinahayag niya ang suporta para sa mga manggagawa, nangangakong dangal, edukasyon, at oportunidad kung saan dati tahimik na umiiral ang kapabayaan. Dahan-dahang sumunod ang palakpakan, hindi para sa yaman, kundi para sa pananagutan na sa wakas ay kinilala sa harap ng lahat. Bumagsak ang luha ng ina ng marahan, hindi na mula sa lungkot, kundi mula sa ginhawa na ang dangal ay sa wakas kinilala. Nanatiling matatag ang presensya ng dalaga, pinapatunayang ang pagkatao ay nananatiling buo kahit magsimulang magbago ang kalagayan. Ang aral ng gabing iyon ay lumalim ng tahimik, ipinapakita na ang pagbabago ay nagsisimula kapag ang kapangyarihan ay pumipili ng empatya, kaysa sa minanang kayabangan. Napalitan ng paggalang ang tensyon. Ang mga usapan ay nagdala ng init kung saan minsang namuno ang tahimik na paghatol. Ang mga panauhing minsang nagduda ay lumapit ng tapat, nag-alok ng pagbati na hinubog ng kababaang loob, hindi ng estado o nakasanayang pakitang tao. Mas kaunti ang sinabi ng bilyonaryo at mas marami ang nakinig, napagtanto na ang otoridad ay lumalago kapag ang ego ay umaatras para sa tahimik na pag-unawa. Ibinahagi ng ina ang mga alaala ng pakikibaka ng kalmado, hindi naghahanap ng simpatiya, kundi iginagalang ang katotohanang humubog sa kanilang lakas. Nakatayo ang dalaga sa tabi niya ng matatag, gintong damit na hindi nagbabago, presensya na sumasalamin sa dangal na kinita sa pamamagitan ng pagtitiis at pagtitiyaga. Ilan sa mga panauhin ay umamit ng lantaran sa kanilang pagkiling, kinikilala na binulag sila ng kaginhawaan sa sangkatauhan na palaging nasa kanilang tabi. Tahasang kinilala ng bilyonaryo na ang kapangyarihan ng walang malasakit ay lumilikha ng distansya. Ang yaman lamang ay kailanman hindi makapag-ugnay ng tapat. Nangako siya ng pangmatagalang pagbabago, hindi simbolikong kilos, nangangakong katarungan para sa mga manggagawang nagtaguyod ng tahimik na pundasyon. Sandaling nagkaisa ang bulwagan, hindi dahil sa luho, kundi dahil sa ibinahaging pagkilala sa dangal na matagal nang binaliwala sa loob ng pribilehiyo. Nanatiling banayad ang tinig ng ina, nagpapaalala, ang paggalang na isinasabuhay araw-araw ang tunay na humuhubog sa pagkatao, higit pa sa anumang pampublikong pangako. Nagpasalamat ang dalaga ng kalmado, pinapatunayang ang biyaya ay hindi humihingi ng pansin. Ipinapakita nito ang lakas sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na kababaang loob. Ang kahulugan ng gabing iyon ay nanahan ng malalim, nagtuturo na ang pagbabago ay nagsisimula kapag ang mga puso ay tumatanggap ng katotohanan ng walang pagtutol o takot. Tahimik na nagtapos ang gabi, ngunit ang kahulugan nito ay umalinggaw ng malalim, binabago ang mga pusong minsang nagsukat ng halaga sa yaman lamang magpakailanman. Umalis ang mga panauhin ng may pagninilay, dala ang alaala ng dangal na nakatayo ng mas mataas kaysa sa estado sa ilalim ng maliwanag na chandelier. Inihatid sila ng bilyonaryo sa labasan ng personal, kababaang loob na gumabay sa mga kilos na dati ginagawa lamang para sa reputasyon. Taos puso niyang pinasalamatan ang ina, nangangakong ang paggalang ay mananatiling matatag, hindi pansamantalang emosyon. Tinanggap niya ito ng marahan, nagpapaalala, ang tunay na karangalan ay nabubuhay sa araw-araw na gawa, hindi sa mga sandaling pinapanood ng maraming mata. Nakatayo ang anak sa tabi niya ng kalmado, gintong damit na hindi nagbabago, sa gisag ng pagkakakilanlan na hindi kailanman mababawasan ng paghatol. Sa labas, kumislap ang mga ilaw ng lungsod, sumasalamin sa pagbabagong naganap sa mga pusong pumili ng empatiya, kaysa sa tahimik na paghatol. Sa wakas, tahimik na pinanood ng bilyonaryo ang kanilang pag-alis, naunawaan na ang pasasalamat ay pumalit sa kayabangan at ang pananagutan na ngayon ang nagtatakda ng tunay na tagumpay.